subscribe. Hello Kahugot, welcome to DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Happy New Year ulit mga kahugot, and thank you kay Trixie na siyang may-ari ng unang kwentong babasahin natin for this year. Thank you sapagkat hindi man lang siya nagdalawang isip na mag-send sa akin ng mga litrato nila. At sana ngayong 2022 mga kahugot, lahat na ng mag-share ng kanilang mga kwento ay mag-share din sana ng kanilang litrato. Igagalang na namin ang inyong karapatan na gawing pribado ang inyong mga Facebook accounts. Naiintindihan namin yan, base na rin sa mga opinyon ng mga nagpadala na at ang kanilang mga sagot sa tanong ko kung bakit ayaw nila mag-share ng kanilang Facebook account. So, we respect you, pero sana kahit litrato lang sana, kahugot. Okay? At narito na ang unang kwento ng 2022, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, itago niyo na lang po ako sa pangalang Trixie. Ako po ay anak ng NPA. Dala po ng kahirapan noon. Nakakapagtrabaho naman si tatay ngunit hindi nagtatagal. Lasenggo kasi at kapag sawa na sa kanyang amo niya, hanap ulit ng iba. At ewan ko kung bakit sa iba't ibang lugar siya nakakakuha ng trabaho. Masipag din si nanay. Katuwang siya ni tatay madalas sa mga trabahong bukid at sa paggawa ng bata. At halos bawat lipat namin ng lugar, Kuya Bono, ay nanganganak si nanay hanggang sa umabot kami ng 8. 8 magkakapatid na halos iba't iba ang birthplace o lugar ng kapanganakan. Sobrang hirap yun, Kuya Bono. Imbes na masanay na kami sa lugar na nilipatan namin ay lalayas na naman kami. At ang laking epekto ito sa aming pag-aaral gaya na lamang nung ako'y grade 1. Pumasok ako sa Cordon, pero sa Cabanatuan, Nueva Ecija ako nag-closing dahil nalipat kami doon. Grade 2 ay bumalik na naman kami ng Isabela dahil sa wala kaming agad matirhan. Iniwan ako sa pangangalaga ng aking lola sa Isabela din pero ibang bayan. At doon ako nag-aral ng grade 2. Sa mura kong edad, Kuya Bono, natuto ako sa trabaho sa loob ng bahay at naranasan ko ring magsuga o magpastol ng kalabaw. Wala din akong kaibigan maliban sa mga pinsan ko noon at kadalasan ay nag-iisa ako. Ngunit isang araw may pilyong batang lalaki ang nambato sa akin. Tinamaan ako pero hindi naman malakas. Ginantihan ko. Unang bato ko ay hindi siya tinamaan at tinawanan pa niya ako kaya't binato ko ulit. Di ulit siya tinamaan, Kuya Bono, dahil ang natamaan ay ang akay niyang baka. Nagulat ang baka at kumarimpas ito ng takbo. Buti na lang nabitawan din niya agad ang tali kaya gasgas lang sa kanyang kamay ang kanyang tinamo. Kinabukasan ay muli kong nakita ang batang lalaking yon. Nagawa pa niya akong ngitian. Di ako makapagsalita sa nakita kong mga gasgas sa kamay niya. Anong pangalan mo? Nakangiting tanong niya sa akin. Trixie. Sagot ko tsaka ako tumalikod para pumasok na sa bahay pero narinig ko pa siyang nagsalita. Axel ang pangalan ko, sabi niya. Nilingon ko siya at nginitian.
Taga-kabilang baryo si Axel, pero pagkagaling ng eskwela ay dinadayo ako upang makalaro. May malawak na bakanting lote kasi sa bahay ng lola ko kung saan nagsusuga ng baka si Axel. Masaya ako kapag kalaro ko si Axel, Kuya Bono. Maliban sa mga pinsan ko ay siya ang lagi kong nakakalaro noon. Noong matapos na ako ng grade 2 ay kinuha na naman ako ng nanay ko dahil nakaharap na sila ng titirahan namin. Akala nila noon ay magiging okay na kami sa tirahang iyon sa tabi ng pinsan ni tatay na si Tita Ali, pero hindi pala. Ilang araw pa lang ako sa piling ni nanay ay inulan ng bato ang aming barong-barong. Isinilong kami ng aking lolo sa ilalim ng kama noon upang hindi kami matamaan ng umuulang mga bato. Tapos narinig ko ang sigaw ni Tita Ali. "Mga peste kayo! Lumayas kayo dito!" Tapos inutusan niya ang mga anak niya na buhusan ng gaas ang barong-barong namin para daw matusta na kami. Wala noon si Nanay Kuya Bono dahil nakilaba at ang tatay ko naman ay nag-construction. Buti nilang kasama namin noon si Lolo Ofresenio na ama ng tatay ko at siya ang nagtago sa amin. Nag-iyakan kaming magkakapatid sa ilalim ng katre. 5 kami sa ilalim at si Lolo ay hindi gaano nakatago kaya siya ang tinamaan. Buti na lamang ay sa binti lang. Sumisigaw na lang kami noon na aalis kami basta tumigil na sila sa pagbato. Pero tuloy pa rin ang pagbato sa bahay at hinahanap ang lighter o posporo upang sunugin na lang daw kami ng buhay. Pero wala silang nakitang posporo at nakalipas ng ilang minuto ay narinig namin ang boses ng aming nanay. Pero kasunod noon ay pumaimbulog ang malakas na putok ng baril. Nagsigawan at nag-iyakan kami, Kuya Bono, dahil akala namin ay binaril nila ang nanay namin at kami na ang susunod. Pero nung lumabas kami, mga pulis ang nakita namin at sila ang umawat sa mga nagbabato. May kakilala si tatay na taga-kabilang baryo, part ng Kawayan. Sila ay mga mabubuting tao na kahit gabi noon ay sinundo kami gamit ang jeep nila at pinatira kami sa lote nila. Noon, Kuya Bono, ay doon na nga kami nagpatuloy ng pag-aaral at 3 kapatid ko ang naipanganak doon. Noong grade 5 na ako, nakaramdam ako ng paghanga sa isang babae. Siya si Malu. Gustong-gusto kong titigan ang mukha ni Malu, Kuya Bono. Maliban kasi sa maganda, maputi, matangos ang ilong ay matalino rin si Malu kaya napahanga ako at nalaman yun ng ate ko dahil din sa aming mga biruan. Hanggang sa tinawag na akong tomboy. At maging sa room namin ay binubuli na ako ng tomboy. Kaya noon ay huminto ako. Pero nung sumunod na taon ay pumasok na naman ako. 12 years old na ako noon at marunong na akong mag-ayos ng sarili ko at mahaba na rin ang buhok ko. At happy ako dahil lahat ng kaklase ko ay kasundo ko. Pati si Nedge na best friend ko ay kaklase ko na rin noon. At ako din ang napili ng klase na gawing muse ng classroom namin noon. Maliit at medyo maitim ako gawa ng sunog sa araw dahil sa pagwalang klase ay lumulusong din ako sa bukid upang mamulot ng palay o mamagpag at nakikigapas din ako kung minsan. Alam kong hindi naman ako kagandahan pero sa mata ng mga kaklase ko ay maganda daw ako, cute at mabait.
Tahimik lang ako sa klase, Kuya Bono. Dahil sa tingin ko ay binobola lang nila ako. Nung grade 6 ako ay ako pa rin ang muse sa klase at ilan daw sa mga kaklase ko ay humahanga sa akin ayon sa best friend kong si Nedge. Pero wala pa sa isip ko ang magpaligaw noon kaya iniwasan ko ang makabanggit kung sino-sino ang crush ko sa classroom. Pero bago kami magtapos ng elementarya, Kuya Bono, ay may nanligaw sa akin. Siya si Kuya Raymond. Katrabaho ni Kuya Martin na kapatid ni Nedge. 13 years old pa lang ako noon at ignorante pa ako sa ganun. Kaya tuwing dumadalaw sa aming bahay si Kuya Raymond ay nagtatago ako. At hindi rin ako pumupunta sa bahay nila Nedge pag alam kong nandun si Kuya Raymond. Umiiwas ako sa kanya kahit nag-e-effort siya para mapalapit sa akin. Nagpapadala siya ng bulaklak at chocolate sa nakababata kong kapatid. Nung araw ng graduation namin ay dumalo si Kuya Raymond at binigyan ako ng regalo. Nakalagay sa box na maliit at nung buksan ko ay isang bracelet ang laman nito at may nakatatak na Trixie IU. Wala akong gusto kay Kuya Raymond, Kuya Bono, pero pinagsalitaan ako ng nanay ko noon. Trixie, napakabata mo ba para magpaligaw ka na? Ang hirap na ng buhay, yan pa ay natupag mo. Sinabi ko kay nanay noon, Kuya Bono, na iniiwasan ko nga si Kuya Raymond at iiwasan ko pa rin. At para hindi ko siya maisip ay ibinaon ko sa lupa ang binigay niyang bracelet. Kaya lang hindi tumigil si Kuya Raymond. Sa puno ng paper tree ay inukit niya ang Trixie IU. At nakita rin ito ng nanay ko dahilan upang muli niya akong pagsalitaan. Napakabata mo pa. Katatapos mo lang ng grade 6, nagpapaligaw ka na. Ay, huwag ka na magpatuloy ng pag-aaral dahil baka mag-asawa ka rin lang ng maaga. Sayang lang kung mag-aaral ka pa ng high school. Hindi sila naniniwala noon, Kuya Bono, na iniiwasan ko si Kuya Raymond kasi busy sila sa bukid. Akala nila ini-entertain ko si Kuya Raymond sa paliligaw niya sa akin kaya nagawa pa nitong iukit ang pangalan ko sa puno ng Melina tree. Umiyak ako sa sinabi ni nanay na hindi na nila ako pag-aaralin ng high school kasi gusto kong makatapos, Kuya Bono. Pangarap ko ang maging isang teacher. At dahil sa pangarap kong yan, Kuya Bono, ay nag-isip ako ng paraan para makapag-aral pa rin ako. Pumasok ako bilang kasambahay. Sa loob ng 2 buwan, Kuya Bono, ay nakabili ako ng gamit sa school at may naitabi pa akong pambayad sa school. Pero ang nakakalungkot ay hindi ko nakakitaan ng katuwaan o suporta sa akin ang mga magulang ko. Sa halip na matuwa sila dahil may pangarap ako ay gusto pa nilang kunin ang naitabi kong pera at ibigay na lang daw sa ate ko na noon ay scholar kasi sa isang private school. Nakakasama ng loob, Kuya Bono, kasi suportado at may tiwala sila kay ate pero sa akin wala. At yung naitabi kong pera para pambayad sana sa school ay nawala pa. Humagulgol ako ng iyak noon, Kuya Bono, at hindi ko napigilan na makapagsalita pero ang sabi sa akin ng nanay ko, "Hay nako, Trixie, tigilan mo yung drama mo. Huwag ka na mag-aral dahil baka pagtuntong mo ng 15, makikipagtanan ka na. Buti pa ang ate Ivy mo, matalino at scholar pa. Tulungan na lang natin siya makapagtapos para tulungan din niya kayo kapag tapos na siya." Sobra akong nasaktan sa sinabing yun ng nanay ko, Kuya Bono, pero pinili ko na lang manahimik. Naupo na lang ako noon sa ilalim ng mangga sa harap ng kubo namin
Pinigilan ko ang sarili kong humagulgol pero hindi ko napigilan ang luha ko. At parang gusto ko na lang totohanin noon yung paratang sa akin ni nanay na makikitanan ako. Noon kasi Kuya Bono ay mas maraming gustong manligaw sa akin kumpara sa ate Ivy ko. At total, gano'n naman ang tingin nila sa akin na mag-aasawa lang din ako ng maaga at si ate ang matino sa paningin nila. Pakiramdam ko din noon Kuya Bono ay gumuho na rin yung pangarap kong maging isang teacher. Wala na. Wala nang pag-asa dahil mismong magulang ko na ang ayaw sumuporta sa akin. Kinabukasan noon ay lumusong ang magulang ko sa bukid. Hindi ako sumama at sinabi kong ako na lang maglalaba at mag-aalaga ng maliit kong kapatid, pero pag alis nila Kuya Bono ay nag-impake ako. Tsaka ako nagpunta sa kapitbahay para manghiram ng pera. Sabi niya wala daw siyang pera pero naawa din yata noong sabihin ko na pambili ko ng bigas ang pera at tatay ko ang magbabayad sa kanya. Pero ang totoo nun Kuya Bono ay gagamitin ko ang perang yun para maglayas. Sumakay ako ng tricycle pabayan tsaka ako sumakay ng bus pa Ilagan. Pero ang totoo wala akong maisip puntahan. Pero nung tanungin ako ng konduktor ay bigla kong naisip ang lola ko kaya bumaba ako sa junction. Tuwang-tuwa naman ang lola ko nung makita niya ako. Agad kong naikwento kay lola ang dahilan ng tampo ko kina nanay. Yung ayaw nila akong pag-aralin kaya lang malungkot ding sinabi ni lola na wala din siyang kakayahang pag-aralin ako. At isa pa ay malayo ang high school mula sa kanila. Hanggang sa naisipan ng Tito Gerson ko na dalhin na lang ako sa Nueva Ecija dahil manganganak ang tita ko doon at kailangan niya ng makakasama sa bahay. Hinatid nga ako ni Tito Gerson Kuya Bono sa Nueva Ecija at doon ay nakilala ko naman si Leo. May itsura si Leo Kuya Bono. Malinis manamit pero lagi naka-eyeglass dahil may depekto ang kanyang mga mata. Kaya lang 15 lang ako noon at hindi pa ako handang makipagrelasyon kaya iniwasan ko si Leo. Isa pa ay nagkaroon ako ng prinsipyo mula nung maglayas ako. Gusto kong patunayan sa magulang ko na mali sila sa akala nila sa akin na makikipagtanan lang din ako o mag-aasawa ng maaga. Kaya sa halip na makipagligawan ay nag-Bible study ako at ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako makikipag-boyfriend sa hindi ko kapapanampalataya. Itinanim ko sa isipan ko noon na hindi ako magagaya sa naging buhay ng pamilya ko, buhay NPA o no permanent address. At hindi ako mag-aasawa ng mamartek o lasenggo gaya ng tatay ko. Oo, kumikita nga si tatay dahil nagkakatrabaho naman pero laging kahati sa kita niya ang alak. Hindi lahat napupunta sa pangangailangan ng pamilya. Pero kahit ganun si tatay ay alam kong mahal na mahal niya ako. Nakita ko ang katuwaan niya nung umuwi ako sa amin matapos ng 3 buwan ko sa Nueva Ecija. Noon ko rin napagtanto Kuya Bono na mali ako. Maling-mali ako sa pagtatanim ng galit sa magulang ko. Tinanggap ko yon kasabay ng pagtanggap sa katotohanang hindi na talaga matutupad ang pangarap kong maging isang teacher. Hindi ako nagtagal sa bahay ng mga magulang ko Kuya Bono. Namasukan ako bilang katulong ngunit tumagal lang ako doon ng ilang buwan dahil sa iba din ang tingin sa akin ng amo kong babae. Naging malapit kasi sa akin ang biyanan ng amo kong babae dahil naawa daw sa akin. Sinabi pa nga nito na gusto daw niya akong pag-aralin.
Kaya lang noong magbakasyon sa ibang lugar ang biyanan ng amo ko ay sinamantala niya ito upang palayasin ako. Umuwi na lang ulit ako noon sa bahay ng magulang ko pero hindi ko talaga gusto ang manatili doon ng matagal kaya't nagpunta na lang ulit ako kay Lola. Isang umaga nagwawalis ako sa ilalim ng puno ng sampalok malapit sa bahay ni Lola nang may nambato sa akin. Hindi naman ako tinamaan pero nakita ko ang pagdapo ng bato sa harapan ko. Paglingon ko ay isang binatang naka-gel pa ang buhok ang nakangiti sa akin. Kinindatan pa ako at ngumiti rin ako. Isang saglit lang ay nasa harapan ko na siya. Hi, bati niya. Hello. Kumusta? Anya ulit. Noon ay pilit kong inaapuhap sa isipan ko kung kakilala ko siya. Gayon pa man ay nasagot ko siya. Okay naman ako. Kaya lang ang sumunod niyang tanong ay, kumusta ang pag-aaral mo? Sabay upo sa nakaangat na bahagi ng puno ng sampalok. Hindi ko ulit siya nasagot dahil agad din siyang nagsalita. Ako, patapos na ako ng high school. 10 years na. Mula nung una tayong magkita. Natatandaan mo pa ba? Nung nabato mo yung baka ko, tapos kumarimpas ng takbo at muntikan na akong mahilahod. Noon Kuya Bono ay lubos ko na siyang naalala. Si Axel. Dahil doon ay lumuwang ang pagkakangiti ko sa kanya. Kumusta na yung baka mo? Tanong ko. Ayun, okay naman. 2 na nga ang anak kaya nadagdagan ng alaga ko. Andiyan lang sila oh. Sabi niya sabay turo sa bakanting lote. Noon ay nagawa ko na rin magkwento. Hindi na ako nakapag-aral kasi sobrang hirap ng buhay namin. Okay lang yun, Trixie. Lalaki naman ang bubuhay sa'yo eh. Hindi mo kailangan magtrabaho dahil siya maghahanap buhay para sa pamilya nyo. Agad ay napahanga ako sa prinsipyong yun ni Axel, Kuya Bonong. Parang ang sarap isipin na ganon ang mapapangasawa mo. Bubuhayin ka at hindi mo kailangan maghanap buhay dahil siya ang gagawin. Maupo ka lang dito, babe, ha?
Panoorin mo akong umakyat sa stage. Para sa atin to, babe. Sabi niya tsaka nagpunta sa kanyang upuan sa hilera ng mga gagraduate. Noon ay inimikan ako ng papa ni Axel. Ilang taon ka na, Neng? 16 po. Ang bata mo pa pala. Sino bang magulang mo? Melissa po ang nanay ko. Rohel naman po ang pangalan ng tatay ko. Umiling-iling siya, Kuya Bono, bagay na pinagtaka ko. At bago siya nagpunta sa upuan niya ay nag-iwan siya sa akin ng salitang dumurog sa puso ko. Anak ka pala ng NPA eh. Kilala ko ang tatay mong Lasengo. Kumusta na siya? Nagbago na ba? Buti kung may natitirhan na kayong bahay. Sobra ang hiya ko noon, Kuya Bono. Gusto ko nang maglaho agad noon at pabuhos na ang luha ko. Hanggang sa umalis na lang ako at nagstay na lang ako sa sasakyan kung saan ay sinamahan ako ni Glydell na pinsan ni Axel na naging close friend ko din noon. Hindi ko na binanggit pa kay Axel ang tungkol sa mga sinabi ng papa niya sa akin kasi totoo naman lahat yon. Kaya lang may isang araw na dumating si Axel at napakalungkot niya. Ang sabi niya, kinausap daw siya ng papa niya. Mag-cool off daw muna kami kasi mga minor de edad pa raw kami. Sabay kaming umiyak noon ni Axel, Kuya Bono, kasi hindi namin kaya ang maghiwalay sa isa't isa. Ang dami na naming plano at talagang napakahirap sundin ang gusto ng papa niya. Pero napagkasunduan namin na itago na lang muna namin ang aming relasyon. Kami pa rin pero magpapanggap kami na hindi na kami. Okay naman kami sa ganun kasi nagsusulatan na lang kami pero kung minsan kapag hindi na siya makatiis ay palihim siyang nagpupunta sa amin. Noong mga panahong yon, isang araw ay nagkaroon ng gathering at doon ay nakilala ko sina Ate Jen at Ate Aquila. Naging magaan ang loob ko kay Ate Aquila kaya naging close kami at dumating pa sa point na nag-confide ako sa kanya at nagpa-advise. Kaya lang hindi rin nagtagal ang pagtatago namin ni Axel ng aming relasyon. Nalaman din ng papa niya at muli siyang binalaan. Noon ay sinabi pa ni Axel sa akin na magtanan na lang daw kami. Kaya lang tumanggi ako at pinagkadiinan ko sa kanya na nangako ako sa sarili ko na gusto kong maging maayos ang pag-aasawa ko. Gusto ko ng kasal na normal, kung maaari sagradong kasal, yung hindi sa huwes lang o kung saan-saan. Kaya ang nangyari, tumiklop din kami sa gusto ng papa niya. Pero nangako kami, Kuya Bono, sa isa't isa na makaraan ng 2 taon ay magbabalikan kami. Masakit pa rin yun, Kuya Bono, pero malaki ang pasasalamat ko kay Ate Aquila dahil lagi niya akong dinadamayan. Ang payo pa niya sa akin noon, alam ko naman na mahal ka ni Axel, Trixie. Pinangako niya na babalikan ka niya at kung talagang kayo ay kayo talaga. Pero kung hindi, marami pang lalaki dyan pati. Baka nga makatagpo ka pa ng lalaking mas deserving kesa sa kanya. Para matulungan ko din ang sarili ko, Kuya Bono, ay nagpasya akong mamasukan ulit bilang kasambahay sa kabilang bayan naman. Doon ay maraming gustong manligaw sa akin. Kabilang doon si Joey at si Bert. Kaya lang sinasabi ko sa kanila na may boyfriend na ako kasi mahal ko talaga si Axel noon at umaasa ako na magkakabalikan pa talaga kami. Makaraan ng 2 taon, that time ay may cellphone na ako.
Binigay ko pa sa pinsan niya ang cellphone number ko sa pagbabaka sakaling baka textan o tawagan ako ni Axel. Pero wala akong nahintay. Hanggang sa isang araw na nag-cruise ulit ang landas namin ni Axel. May mga kasama siya noon. Lumukso ang puso ko noon, Kuya Bono, dahil sa tuwang muli siyang makita. Alam kong napakatamis ng ngiti ko sa kanya noon pero ako ay tiningnan lang niya. Noong lapitan ko siya ay lumayo siya. Sinundan ko pa rin, Kuya Bono, kasi gusto ko siya makausap. Pero tinawanan ako ng mga kasama niya. At yung isa ay narinig kong nagsalita at saka tumawa. Ang sabi niya, "Naghahabol ka lang sa wala." Hindi ko napigilan ang pag-agos ng luha ko noon, Kuya Bono, kasi umasa ako na tutuparin ni Axel ang pangako niya. Pero ano yung pinakita niya sa akin? Hindi lang kawalan ng word of honor kundi rejection, at napakasakit noon sa akin. Pinilit ko na lang tanggapin, Kuya Bono, na hindi na siya babalik sa akin. Masakit man pero tinanggap ko. Kaya lang may isang araw na may nag-text sa akin, bagong number. Hi, ganito ang unang text niya. Hello, mabilis at excited kong reply. Kumusta ka na? Sumunod niyang text. Okay naman, ikaw kumusta ka na? Mabilis kong reply ulit. Okay lang din. Invite sana kita sa kasal ko. Natigilan ako sa reply niyang ito at nalito na ako. Teka, sino ka ba? Ate Aquila mo to pati. Ah, ikaw pala ate. Sige, hayaan mo't magpapaalam ako sa amo ko. Congrats ate ha. Kailan ang kasal mo? Sa March na. Wow, isang buwan na lang pala ate. Misis ka na. Sino pala yung maswerteng groom? Tanong ko at medyo natagalan bago siya nag-reply. Reply na parang nagpatigil sa mundo ko sa pag-ikot. Ikakasal na kami ni Axel. Nagulat ako sa reply ni Ate Aquila, Kuya Bono. Tumakbo ako sa banyo at doon ako umiyak ng umiyak. Hanggang sa hinanap na ako ng amo kong si Tita Nora. Pagod na akong umiyak noon kaya lumabas na rin ako ng banyo. At napansin ni Tita Nora na umiyak ako. Tinanong ako at nagawa kong magkwento sa kanya sa dahilan ng pag-iyak ko. Nakiramay si Tita Nora sa kalungkutan ko at ang sabi niya, "Bakit di mo na lang kasi sagutin si Bert? Matagal lang naniligaw sa iyo at malaki ang pinagbago niya mula nung nagkakilala kayo." Sabi pa niya. At saka di ba may textmate ka rin? Naniligaw na ba sa'yo? Yung si Joey ba yun? Yung taga Cagayan? Umiling-iling ako noon, Kuya Bono, dahil sa totoo lang gulong-gulo pa noon ang isipan ko. Ayoko kasing pumasok sa isang relasyon na hindi ko pa lubos nakakilala yung lalaki. Isa pa, nasasaktan pa ako dahil kay Axel. Alam mo, Kuya Bono, nagawa ko pang makibalita kay Glidel. Ang pinsan ni Axel at ang reply sa akin ni Glidel, "Oo, Trix. Ikakasal na nga si Axel kay Ate Aquila." Nagtanong din ako sa mga pinsan kong nakakakilala kay Axel. At ang sabi ng pinsan ko, kalimutan ko na raw si Axel. Dahil ikakasal na daw at kaya daw pala hiniwalay na ako ni Axel ay ayaw sa akin ng papa nito. Ano daw ang mapapala ni Axel sa akin na isang katulong lang at walang natapos at ni walang sariling tahanan. Anak ng NPA at lasenggo pa. Pag daw kami ni Axel ang nagkatuluyan, baka si Axel pa daw ang bubuhay sa pamilya ko.
dahil sa nabalitaan kong yun, Kuya Bono, ay nagpasya na lang akong mag-move on. Sinagot ko si Bert, Kuya Bono. Malapit lang ang bahay nila sa bahay ni Tita Nora at kilala ni Tita Nora ang pamilya ni Bert. Kaya lang hindi kami nagtagal ni Bert kasi nung dumating ang mama niya galing ng Hong Kong ay naggalit ito kay Bert. Dahil isang katulong lang daw ang GF niya at ano daw ang mapapala ni Bert sa akin. Ni wala naman akong natapos sa pag-aaral. Pinagtanggol ni Bert ang relasyon namin, Kuya Bono, pero ako ang bumitaw dahil nga sa ayaw sa akin ng mama niya. Umiyak si Bert noon at nagmakaawang panindigan namin ang relasyon namin. Pero bumitaw pa rin ako. Umuwi ako noon sa Kawayan dahil ang lolo o fresenyo ko ay namatay na at sa bahay namin binurol. Pagbalik ko sa bahay ni Tita Nora ay binalita sa akin na wala na si Bert. Naglayas daw at walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Wala siyang sipi noon kaya di namin matawagan at di namin alam kung nasaan. Nakiusap pa sa akin noon ng papa ni Bert na hanapin ko daw ang anak niya. Pero ang sabi ko wala akong alam at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Makalipas ng 2 buwan, dumating si Bert, Kuya Bono, at may inuwi ng babae. Mahaba rin ang buhok, kaya lang nakakalungkot dahil ang Bert na nagbago na noong makilala ko ay bumalik sa pagiging mabarkada at basagulero. Parang naghanap lang ako ng comfort sa iba at naisipan kong sagutin si Joey na matagal ko naman ng textmate. Si Ate Becca na kasama ko din sa bahay ni Tita Nora ang nagbigay sa akin ng number ni Joey noon. Malapit si Ate Becca sa pamilya ni Joey at ayon sa kanya ay may kaya daw ang pamilya ni Joey dahil nasa abroad ang mga kapatid nito at malapit na rin siyang makatapos ng kursong electrical engineering. Liban doon ay malawak daw ang kanilang maisan sa Cagayan at napakaganda ng kanilang bahay. Dahil dito ay nakadama ako ng pagkaalangan kay Joey pero pinagtapat ko sa kanya ang tungkol naman sa pamilya ko na mahirap pa kami sa daga at NPA kami. Lalo siyang napamahal sa akin, Kuya Bono, dahil tanggap niya ako at ang katayuan ko sa buhay. Kapag daw mag-asawa na kami ay magtatayo daw kami ng electrical shop at tutulungan din niya ang pamilya ko. Sabi ko sa sarili ko noon, siya na. Siya na siguro yung kasagutan sa kahilingan ng puso ko. Kaya lang may nag-text isang araw, bagong number at ang sabi niya, pwede layuan mo ang boyfriend ko. Magpapakasal na kami ni Joey pagkatapos ng graduation namin kaya tigilan mo na siya. Huwag kang manira ng relasyon. Kaagad kong tinawagan si Joey noon, Kuya Bono, pero ang sabi niya, matagal na kami hiwalay noon. Ikaw na ang mahal ko at ikaw ang pakakasalan ko. Naniwala naman ako, Kuya Bono, at muling nabuhayan ang loob ko kaya lang isang araw ay may text si Joey. Ganito ang text. Babe, nasan ka na? Wait mo ako sa kantin ha. Sabay tayo mag-lunch. Agad umagos ang luha ko, Kuya Bono, kasi alam ko na hindi para sa akin ang text na yon. Na wrong send lang siya. Mahal ang tawag niya sa akin at hindi babe. Isa pa, nasa Isabela ako noon at nasa Tugigaraw siya. Tinext ko siya at nakipag-break na ako. Sinabi kong kahit mahirap lang ako ay hindi ko gustong niloloko lang ako. Dinilit ko ang number niya.
Nakailang miss call pa siya pero hindi ko na sinagot. Tama na. Good luck na lang sa girlfriend niyang obviously ay niloloko din siya. Makaraan ng ilang buwan, Kuya Bono, ay napagpasyahan kong kumuha ng vocational course. Maayos akong nagpaalam kay Tita Nora at pinayagan naman niya ako. That time ay nagkaayos na rin kami ng ate ko at hindi ko naiwasang mainggit sa kanya kasi nakatapos siya ng kolehiyo. That time, Kuya Bono, ay makulit pa rin si Joey. Mahal na mahal daw niya ako. Sabi ko, papayag ako makipagbalikan sa kanya kung pupunta siya ng Isabela at humarap siya sa pamilya ko. Kaso ang sabi niya, pumunta daw muna ako ng Cagayan para daw mapatunayan niya na wala daw siyang ibang girlfriend. Hindi ako pumayag, Kuya Bono. Iba ang kutob ko noon kaya't hindi na kami nagkabalikan pa ni Joey. Buwan ng Mayo nung umattend ako sa isang gathering ng mga kabataan sa baryo namin. At may mga galing sa kabilang baryo na nakijoin sa amin. May isang binatang panayang sulyap sa akin at ako din ay napapasulyap sa kanya dahil sa unang pagkikita namin yun ay ramdam kong muling tumibok ang puso ko. Bawat isa noon ay nagpakilala pero ang pangalan ng binatang yun ay hindi ko man lang natandaan. May itsura siya, Kuya Bono, at mukha siyang matinong lalaki talaga. Napadasal pa ako nung araw na yun na sana makilala ko siya. Nag-aaral pa ako nung panahon yun, Kuya Bono, at isang araw ay pauwi na kami galing ng school nang makita ko siya sa paradahan namin ng tricycle. Ang tamis ng ngiti niya sa akin. At ramdam kong kumabog-kabog ang dibdib ko noon at alam kong tanda yun na umiibig na talaga ako. Kumusta? Nag-aaral ka pala? Bati niya sa akin. Oo. Pero vocational lang. At nagre-review ako para sa acceleration test. Ikaw ba't ka nandito? Namamasada ako. Hinihintay ko lang pila ko. Sabi niya. Sabay turo sa toda nila, nakatabi lang ng toda ng barangay namin. Hindi kami nakapagkwentuhan na matagal noon ng lalaking yon na hanggang noon talaga ay hindi ko pa rin alam ang pangalan. Tinawag ako ng kasama ko noon at paalis na raw kami. Nakangiti ako, nagpaalam noon sa kanya at kahit nung nasa tricycle na ako ay naglalaro pa rin sa isipan ko ang kanyang matamis na ngiti. Dreaming, I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. Just one touch and then it happens every time, and there I go. I just fall in love again, and when I do, can't help myself, I fall in love with you. Mula noon, Kuya Bono, ay araw-araw ko na siyang nakikita. Ngunit bihira ang pagkakataon na mag-usap kami. At tuwing nakikita ko siya ay parang kumpleto na ang araw ko. At napansin niyo na mga kapatid ko,
Uy, si ate may crush na naman. Laging nakangiti at parang nag-i-imagine. Harot sa akin ng nakababata kong kapatid. Ngumiti ako at inamin kong may crush nga ako. At sana crush din ako. Kinilig ang kapatid ko noon. Sino naman yun ate? Taga saan? Secret. Basta taga dyan lang siya sa tabi-tabi. Namamasada siya. Kulay maroon ang tricycle niya. Sabi ko na lang. Pero ang totoo ay hindi ko alam ang pangalan niya dahil nahihiya naman ako magtanong pag nakikita ko siya sa paradaan. Mukha niya lang talaga ang natatandaan ko. At pinagdasal ko na lang na sana ay crush din ako ng crush ko. Hi, good evening. Ganito ang laman ng text mula sa bagong number isang gabi. Good evening din. Sino to? Reply ko. Si Jobert to. Napako ang tingin ko sa pangalan na yon. Jobert. Sinambit ko pa. At agad ko rin naalala ang dalawang kupal kong ex na sina Joey at Bert. Parang pinagdugtong ng mga pangalan nila ang pangalang Jobert. Naistorbo ba kita? Ganito ang sumunod niyang text dahil medyo natagalan bago ako nakapag-reply. Nakuha ko nga pala kay Mitch ang number mo. Gusto sana kitang lapitan kanina pero paalis naman na kayo. Halos mapalukso ako sa tuwa sa nabasa kong text niya na yun, Kuya Bono, at naging magandang simula ang gabing yun para sa aming palitan ng mensahe sa text. Kaya lang nung malaman kong mas bata siya sa akin ng 2 taon kasi that time ay 19 lang siya at 21 na ako, tinatawag ko siyang ading upate sa text. Pero char lang yun kasi ang totoo, in love ako sa kanya kahit na mas bata siya sa akin. Oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go. I just fall in love again. And when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Hanggang sa umamin na rin siya na gusto niya ako. Sabi niya sa text, unang pagkakataon pa lang na makita kita, minahal na kita. At sana may damdamin ka rin para sa akin. Sobra akong kinilig noon, Kuya Bono, at hindi ko na malayang 12:00 na pala ng hating gabi ay magka-text pa kami. Hindi ko na rin siya pinahirapan, Kuya Bono. Inamin ko na rin na mahal ko rin siya. Naging masaya naman kami, Kuya Bono, kasi tanggap niya ang katayuan ko sa buhay. Maging ang kanyang pamilya ay hindi naman tutol sa pagmamahalan namin ni Jobert. Welcome na welcome ako sa bahay nila at siya ang nagdulot ng saya, kapanatagan at liwanag sa buhay ko. At masasabi kong siya din ang sagot sa mga dasal ko. Oh, and now I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go. I just fall in love again. And when I do, can't help myself. I fall in love with you. Noong magtapos ako ng vocational course ay nagpasya akong magtrabaho din sa Baguio. Doon kasi nagtatrabaho ang ate Ivy ko. Kaya lang kinontra ito ni Jobert at sabi pa niya, kapag daw nagpilit akong magpunta ng Baguio ay susundan daw niya ako. Takot daw siyang baka makakita ako ng iba at maagaw ako mula sa kanya. Ganon din naman ako, Kuya Bono, nakailang boyfriends na din ako na naagaw ng iba kaya natural lang din sa akin na matakot na muling maagawan pa. Kaya hindi na rin ako tumuloy ng Baguio.
January 25, 2007, namanhikan na sina Jobert. Ikinasal kami ng April 19. Maayos naman ang naging kasal namin kasi ikinasal kami sa Kingdom Hall at may maayos na entourage at sa reception ay hindi naman naubusan ng handa. Sa aming magkakapatid Kuya Bono na nakapag-asawa na ay ako lang ang nagkaroon ng ganong kasal. Sila ay sa huwes. Isinilang ko ang una naming supling noong April 3, 2008. Sinundan ang pangalawa noong May 9, 2009 at January 7, 2013 naman ang aming bunso. January 25, 2016 noong ako ay magpunta ng Saudi. Ayaw ni Jobert noon Kuya Bono pero sinabi ko na lang na ipaparenovate namin ang bahay na minana niya at upang magpundar kami ng sarili naming motor na mas okay kesa sa ginagamit niya. Napapayag ko din siya. At isa pa ay wala siyang hindi ginusto na gusto ko. 2 years ako sa Saudi. Nasimulan namin ang bahay pero hindi naman natapos. Kaya umapply ako dito sa UAE. At konting kembot na lang Kuya Bono ay matatapos na rin ang bahay namin. At baka sakaling mabilhan ko din ng sariling lote ang mga magulang ko upang sa ganun ay magkaroon din sila ng sarili nilang tahanan at tuluyan ng maalis ang salitang NPA o No Permanent Address na nakakabit sa pangalan ng pamilya ko. Senior citizen na kasi si tatay at si nanay ay malapit na rin mag-60 kaya hangad ko talagang mapirmi na sila sa iisang lugar. Naroon sila ngayon sa lugar ng ate ko. Kahit anong pilit ko na sa amin sila tumira ay ayaw nila. Nahihiya yata sila. Maligaya ako Kuya Bono at proud ako sa sarili ko kasi napatunayan ko sa magulang ko, lalo na sa nanay ko na mali siya sa pagkalkula niya sa akin noon na maaga ako mag-aasawa. Kasi naniniwala ako na naging matino akong dalaga at perfect timing talaga ang pagpapadala ng Diyos sa akin ng isang kagaya ng mahal kong asawa na si Jobert. Hanggang dito na lang Kuya Bono ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Maraming salamat po sa pagbabasa. Gumagalang at Salamat for sharing your story dito sa DKB. At congratulations sapagkat finally ay natagpuan mo rin ang lalaking para talaga sa'yo, ang lalaking hangad ng puso mo. At sana ay matupad pa ang inyong mga pangarap na dalawa ng asawa mong si Jobert at para sa iyong buong pamilya, lalo na din yung pagkakaroon sana nga ng sarili ng lote at tahanan ng iyong pamilya upang sa ganun ay matanggal na ng tuluyan ang nakakabit sa inyong pangalan na NPA o No Permanent Address. Alam ko naman na ikaw ay mapanalig sa ating may kapal kaya hindi malayo. Alam ko na malaki ang posibilidad na magkaroon ng katotohanan lahat
ng pangarap mo. Muli Trixie, maraming salamat. At sa ating mga shoutout kay Denver Ligayo of Jones Isabela, ganoon din kay Madel Serna, Marlon Romero, Loveline Gutierrez, Jomar Buya, Totoy Ni ng Bicol. Shoutout din kay John Paul Cabrera ng Ilocos Sur, Maymay Sarmiento and family. Shoutout din kay Mark Anthony Talal of Cabagan, and he says shoutout daw to Vida Marie Malazab. Shoutout din kay Romadeline Combate of Flora Apayao. Also, pa-shoutout sa Panaga family sa Buwag, Bambang, at sa partner ko, si Shanley Flores, mula ito kay Princess Angel Panaga Flores. Shoutout kay Jaylin Ramos of Itchagi Isabela. Also to Margie Tumbali. Shoutout also to Boss John Paul Alegre. Maraming salamat, Boss. Andres family from Vanessa Andres of Limbawan. Naida Regpala of Riyadh. Shoutout sa mga volleyball players ng Hong Kong mula kay Michelle Dugayon. Shoutout din Kuya Bono sa Mudra Bells ko na kahit 85 na ay nahilig di makinig ng mga stories sa YouTube mo mula kay G. Delia. Maraming salamat. Ann Anarcon, shoutout to you also to Viverly Viloria ng Hong Kong. Happy mansari kina Abel Kasaway Binasoy ng Lingaling Isabela at Melby Ginukod. Shoutout din kay Yoli Bakay ng Jordan. Pabilisan lang sa magpa-shoutout kahugot. First 20 ang ating kukunin. Hanggang sa muli mga kahugot, muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, stay safe, and God bless us all. Subscribe.